Amen. Thank you, Eric. Talagang pinagpala ang sambayan ni Jojo. Magagandang lalaki na. Magagandang pang umawit. Magandang babae. Magandang mag-whistle. Si Ricky Joyce. And I know that Jojo is very happy to see her children serving God through the church. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ang ating huling linggo ng Agosto. And I'm happy that everyone decided to spend their last Sunday in the church. At I also would like to personally welcome back to our church the youngest son of Jesse and Susan. Ayun, si Jay. Tayo nga, Jay. Kasama ang kanyang gwapong anak na si Jacob. Tayo nga, Jacob. Ayan, kita nyo, ha? Thank you, Jacob. Kayong dalawa lang. Amen. Meron akong kaninang napagkamalang foreigner. Yung pala si Yoli. She talagang, when you look at her, she looks like a foreigner. Okay. And, of course, I hope that you will be here Sunday before 9 o'clock. A surprise is awaiting for those who will arrive here before 9 o'clock. I will not say ano yung surprise, but you will learn it if you come. Okay? Doon sa will come after 9, there's also a surprise for you. But you will know what this surprise is on Sunday. So, sino sa inyo ang sa palagay ninyo kayang dumating sa church before 9? Yung familiar pa rin, ano? Yung after 9. Okay, whether before or after, merong surprise sa inyo. Okay. Natatawa si Ate Baby. Our lesson today is about a biblically based practice ng mga mananampalataya. Sa Acts chapter 2, verse 42. Ang ating title is The Value of God's Word. Okay, ang sabi po sa Acts chapter 2, 42, inilaan nila, they devoted, they committed, they pledged a commitment ang kanilang mga sarili. Personal presence nila. Hindi online. Yung mga mananampalataya sa unang church, they don't want online. They want it to be on-site. Learning about the Word of God. Upang matuto, ayan ha, the reason why these early Christians devoted themselves to the teachings of the apostles is to learn. Not just to listen, not just to be happy, not just to be challenged, but to learn upang matuto. Is that our attitude when we come to church? Matuto? Makaalam ng katuruan ng ano? Ng mga apostol. Okay? Ano ang itinuro sa kanila ng mga apostol? Hindi Biblia. The apostles did not teach them the Bible. Why? Because wala pang Bible noon. Tama? Baka sabihin ninyo, sabi ni Chairman, hindi nagtuturo ng Biblia. At the time of the early church,
ang itinuturo ng mga apostol. Yung itinuro sa kanila, nino? Ni Jesus. So nothing less, nothing more, the apostles were there teaching the early Christians all the things that Jesus Christ Himself taught them. Okay? At tingnan ninyo, why did the Bible inuna ang pagtuturo? Inuna yung dahilan bakit nagkikita-kita ang early church, ang early Christians to learn all the things that Jesus told and taught the apostles. The apostles were the ones teaching them everything that Jesus taught them. Siniguro ng Diyos, para sa akin, this is my personal view, God wanted to guarantee that the children, the early Christians, will learn first His commands, His words, para magawa nila yung mga sumusunod na ginawa ng early Christians. Ano yun? After learning, ano nangyari? Nagkaroon sila ng kahandaan, kagalakan na magsama-sama, magsalo-salo, manalangin. Hindi inuna ng mga apostol yung manalangin tayo, magsama-sama tayo. Inuna ng apostol, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. You see? Ang ganda nga inilaan nila sarili nila Hindi nila inisip yung trabaho, hanap buhay, pag-aaral, kundi every time they have to be in the church, in the temple, they were there. Simply because they wanted to learn. To learn the Word of God. To learn the commandments of God. And upon learning the commandments of God, madali sa kanila yung magsama-sama. Madali sa kanila mag-fellowship. Madali sa kanila mag-attend ng prayer meeting. But why? Because in the first place, they were what? Kumbaga sa pandesal na inilulublob ni Maximus saka ni Stephanie sa sopas, babad na babad. See, tiniyak ng mga apostol na ang mga Kristiyano babad sa salita ng Diyos. May kanta tayo dyan Ano yung kanta natin? Ang kailangan ko'y babad. Hindi yung dampi lang. You see? Ang mahirap, baka may mga time na ang mga Kristiyano, ang gusto lang, madampi lang sila Di ba? Mapatakan lang. Kailangan babad. Or babad. And I believe that the apostles' teachings included all that Jesus Himself taught the apostles, the disciples, in Matthew 28:20. Ano sabi ni Jesus Christ? Teaching them all that I have commanded you. See? So everything that me and Pastor Ribo shares from the pulpit, it is all what the Bible commands us to share. Kaya if in the course of us sharing the Word of God, nasasaktan kayo, praise the Lord. Why? Tumiti mo Pero kung habang nagsasalita kami, nasisiyahan kayo, para lang kayo nanonood ng sine Di ba? The Word of God is intended to pierce our heart, to shake us, to understand what and how we should be obedient to the Word of God. Alam po ninyo, napakahalaga sa Diyos ng salita ng Diyos, ng salita niya. Alam niyo ba kung kailan nagsimulang magbasa at mag-aral ang mga anak ng Diyos? At ano ang huling bilin ng God sa salita ng Diyos sa atin? Ang isa nakasulat sa Exodus, ang isa nakasulat sa Pahayag.
just to impress sa atin ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Tignan po natin sa Exodus 24:7. Ano sabi diyan? Then he took. Hindi ko na iligay sa Tagalog. Then he took the book of the covenant and read it to the people. Moses took the book of the covenant and read it to the people. Ano respond ng mga tao? We will do everything the Lord has said. We will obey. Wow. See? First time that the book of the covenant was read to the people, napakaganda ng respond. Sinabi ba dyan, we will study further. We will think about it. We will consider it. Sabi nila, we will do everything. Hindi sinabing we will do many. We will do some. We will do everything. The Lord has said. We will obey. That's a commitment of the Israelites to the Word of God. Okay? Revelations 1:3. Ayan. Ang Revelations 1:3, ang Revelation, pahayag o ano ba, isa pang English ng Revelation, Tagalog na Revelation. Pahayag at saka meron pa bang iba? Apokalipsis 1:3. This is the last mention of God's promise to those who will read the Bible. Wow. Hindi lang magre-read. Basahin natin. Blessed is the one, everybody read. Wow. Read and obey. Hindi read and memorize. Hindi read and meditate. Read and obey. Napakaganda. This verse is the final mention about Bible reading. Mapalad ang bumabasa. Ang ganda. Personal ito. Hindi ito yung mapalad ang nakikinig lang eh. Mapalad ang nagbabasa. Paano kayo magbabasa kung wala kayong Biblia? Taas ang Biblia. Napakarami ng walang Biblia. Good Neighbor Bible-less Church. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, bring your Bible. Ang tigas ang ulo natin eh. Hindi ba? Alam mo, magpipreach ako, wala akong Biblia. What will you think? Naman, si Pastor Mando, si Deacon Mando, si Lolo Mando, si Chairman, nagpipreach, walang Bible. Ano isipin nyo? Ang talino naman. Yun ba yun? Hindi. Asan ang Biblia? Anyone who will come to church with no Bible, Sunday, merong surprise. Ayan, Naku, 3 na yung surprise ko. Will receive a surprise. Something. See? Kaya nga minsan, ayoko sanang iniligay dyan sa screen eh. Kasi nasasanay kayo na binabasa nyo lang sa screen eh. Dapat binabasa natin eh. Di ba? Alam nyo, merong isang church sa Indonesia, I think. Pag magsasalita na yung head nila, the members are given a few minutes
to do whatever they need to do. They need to go to the washroom, they need to do something. Kasi the moment their leader starts to preach, everybody stop moving. And when the leader will say, let's open our Bible to John 3:16, you will hear parang whisper ng wind. Kasi sabay-sabay na nagbubukas. Parang whisper ng wind. Okay? Bakit? Everyone has a Bible. So dapat yata wala na yung screen na yan eh. Sino gustong bumili nito? See? Nasanay kasi tayo eh. Nasanay tayo sa good life. Buti pa nga kayo, pagka nasa klase, dala nyo yung textbooks nyo, di ba? Ikaw ba, hindi ka nagdadala ng textbook? Nagdadala. Ikaw, Stephanie, nagdadala ka ba ng textbook, ng libro sa klase? Opo. Sa church, sino nagdadala ng textbook natin sa church? Okay? Dapat, I should be piercing your heart. Dapat may umiiyak na nga sa inyo ngayon eh. Panginoon, wala po akong Biblia. Mabuti na mapagpatawad ka. Mapalad ang bumabasa at nakikinig ng salita at tumutupad. See? Blessed are those who read, who listen, and do what is written in the Word of God. Last instruction na yan sa Revelations 1:3. To show to us that God's Word is important for God, for people to read, to understand, to obey. To obey. Di ba? Now, I will only share to you 3 things. Ang dami niyan pero I'll just focus on 3 things on the kind of response, behavior we should have sa Word of God. Kung tutusin, marami yan pero I'll just limit it to 3. 3 na doable. Okay? Doable. Number 1, we should love the Word of God. Mahalin natin. Alam niyo may istorya during the Vietnam War. Siyempre, hindi God-knowing, God-fearing, God-loving ang mga Vietnamese, ang Vietcong. Bawal sa kanila yung Bible. May mga Christian soldiers na ipupuslit ang Bible sa kulungan. Ang ginagawa nila, babasahin, kakabisahin, pupunitin, kakainin ang page ng Bible. Why? Para hindi sila mahuli. To the point of eating the pages literally ng Biblia after reading, after studying, after memorizing, pupunitin nila. They will crumble, they will eat. See? Why? Kasi bawal eh. Sa ating kasi, masyadong malaya tayo eh. Kaya napabaliwala natin eh. Di ba? We have to love. Ano sabi diyan? Ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw, sa maghapon ay siya kong iniisip. Kasama ko sa tuwina, yung iyong kautusan. Kaya ako'y dumurunong ng higit pa sa kaaway. Sa lahat kong mga guro, ang unawa ko ay higit, sapagkat ang aral mo turo ang laman ng aking isip. See? Wow. Naalala ko nung kami ni Ate Puring ay mga
kabataan pa, nung kami ay mag-steady, lagi ako may missive sa kanya. Alam niyo yung missive? Short note. Lagi ako may missive sa kanya. Binibigay ko sa kanya. Lagi niyang binabasa. Ha? Pag uwi namin from school, pupunta ako kina Chuponching. Bakit? Sila lang may telepono. Tatawagan ko pa yan, nag-uusap kami. Tapos early in the morning, aalis na ako sa amin, punta ako na San Juan para sasalubungin ko siya. Sabay kaming pupunta na school. Sabay din kaming uwi. Ihahatid ko siya. Pag uwi ko, tatawagan ko. Meron akong missive sa kanya. That's how you should show your love to God. See? Ganun ba tayo? Huwag ka muna ganun, ha? pag may edad ka na. Yeah. Alam niyo, nakatabi pa yon. Tinabi pa niya yung kapal nun. Okay? To my OAO. You know what? My OAO? My one and only. Okay? See? That's how I love her. That's how you should love God. God is our O and O. So learn what is O and O. One and only. We should only have one and only love of our life, which is God. And when you love God, you love even His letters. You see, ito, love letter ng God sa atin to eh. Oh. Di ba? Pili mo, nasa isip lagi ng salmista ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, higit pa sa itinuturo ng mga teacher nila. Ang salita ng Diyos, nagpapadunong sa kanila, higit pa sa marurunong sa kanila. Why? Because of the Word of God. Okay? May kanta tayo yun eh. Oh, how I love your law. It is the meditation all of my day. Di ba? Ikaw ba, Aaron? Love na love mo si Ronnie? Oh, see? Oh. Ikaw ba, Lenny? May love. See? Simple. We love our earthly partners. We should love our heavenly partner even more. Na yung kanyang salita ay masarap natin binabasa. Na yun ang laging meditation ng kanyang puso, ng kanyang isip. It is the meditation all of my day. Diba? That's one, ha? Love the Word of God. Number 2. Second thing, we should obey them. Ayan, ang sabi dyan, maliwanag. Hindi po ako nagsasabi niyan. Ang banal na kasulatan, bina-voice out ko lang sa inyo. So, ang aking sinasabi para sa inyo, para na rin sa aking sarili. As you learn, I learn. As you're challenged, I'm challenged. See? Sabi dito, 1 John 2, 5 and 6, sa Tagalog, ngunit, datapwat, pero, ang tumutupad, see? Paano mo tutuparin ang isang bagay na hindi mo alam? Paano mo malalaman ang isang bagay hindi mo binabasa? Di ba? So ito, we are assuming that this is for those who read, listen to the Word of God. Ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. You see? How can you say you love God if you will not love His Word? How can you say you love God if you will not obey His Word? Just like children, how can you say you love your parents if you will not obey your parents? See? How will you say you love your parents if you do not try to understand what they are telling you? Ang parents, parang ano yan eh,
Parang si Jeremiah. Ano sabi ni Jeremiah? For I know my plans for you. Hindi ba si Jeremiah nagsabi nun? Tama? Oh. Regalo sa akin ni ano yun eh. Ni Harvey. Nasa table ko yun. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Okay? Plans to prosper you and not to harm you. Parents' counsels, parents' advices is meant to prosper you. Ano ibig sabihin? To guide you to be successful, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kaya mga children, obey your parents. Listen to your parents. Just like we listen to God. Okay? We have to obey. Mapalad ang tumutupad sa salita ng Diyos. Umiibig siya ng wagas sa Diyos. Sa ganito, in obedience, we know na tayo talagang nasa Diyos. Okay? Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay nino ni Kristo. So our behavior will be patterned to the life of Jesus Christ. In the way we talk, in the way we plan, in the way we do things, in the way we respond to things that happens around us, we do it the way God wants it for us to do. Okay? Wala tayong rebellious attitude towards God. Just like you children, don't ever have a rebellious attitude to your parents when your parents remind you, when your parents counsels you, because everything your parents will say, it is for you to have future. Everything God's telling us in the Bible is for us to have a good future. But we have to love the Word of God. We have to obey the Word of God. See? Ano ba sabi? This is the love we have sa God when we obey His commands. And His commands are not burdensome. See? Sa 1 John 5. Ito ang patunay na iniibig natin ng Diyos. Kung tayo ay sumusunod sa kanyang mga utos, at ang utos ng Diyos ay hindi mabigat. Ano? Okay? So, sasabihin niyo, I love my mother, I love my father. Pero hindi ka naman sumusunod. Pagka sinasabihan ka, tanda ko na yan. Nasa edad na ako. Okay? Pero your parents, just like God, will continue loving you. Will continue caring for you. Meron na ba sa inyong mga anak na nung hindi kayo sumunod, hindi kayo pinakain ng nanay, tatay niyo? Na pinalayas kayo sa bahay? Wala. Umisa nga, kayo pa nagpapalayas sa nanay niyo. Tatay niyo. Number 3. We should tell others about the Word of God. Sabi ko siya, 3 lang yan. Ang dami sana yan, pero 3 lang. Ano sabi diyan? Mateo 28, 18, 20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, just like your parents, they come to you. They draw near to you. Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't habang kayo'y humahayo, ibig sabihin, go, humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao
sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod. Kanino? Sa inyo? Sa akin. Okay? Teach them to do what I command them to do. We have to share the Word of God. Kaya kayo may BBS Kaya kayo may follow-up program sa mga naging attendees ninyo sa BBS Sino sa inyo ang natutuwa na meron kayong follow-up program? Wala na ako nakikita nagpa-follow up sa inyo Sasulatan ko yung mga tinuruan nyo, sila mag-follow up sa inyo. Okay? Ano sabi sa 2 Timoteo 2:2? 2 Timothy, ito ay sulat ni Pablo kay Timoteo. Sulat ito ni Pablo sa inyo, sa atin. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin, this is assuming na kayo may tinuturuan. Okay? So, sabi ni Pablo kay Timoteo, yung mga bagay na narinig mo sa akin, parang yung mga bagay na narinig nyo sa amin ni Pastor Ibo. Okay? Sa gitna ng maraming saksi ay ituro mo rin sa mga tao mapagkakatiwalaan at may kakayahang magturo naman sa iba. We are commanded to share the Word of God. If you love someone, if you respect someone, there's no reason why you should not share it to others. Di ba? Sabi nga, if Christ is worth having, He is worth sharing. So if God's Word is worth having, God's Word is worth sharing. To faithful men, para yung mga naturuan ninyo, magtuturo din sa iba. Ang problema, sa ngayon, wala tayong tinuturuan Admit it. Aminin natin. Wala pa tayong tinuturuan. Okay? Tama? Sino sa inyo may tinuturuan na? Nililid na sa Bible study. You see? Wala. Ano yung pangalawang paraan para maipakita natin ang pagmamahal natin sa Diyos na ito'y ating i-share sa iba? Meron pa ba? Yan. Ipangaral mo. Preach the Word. Share the Word. Pagsikapan mong gawin yan, napapanahon man o hindi. Ano ibig sabihin nun? Sa lahat ng sandali, be ready to share the Word of God. Hindi kung kailan ka lang ganado. Okay. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao, palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. See? Matyaga, ibig sabihin, kahit na magulo, maingay, madaldal, tinuturuan pa rin. Di ba, Stephanie? Kung teacher ka, madaldal yung estudyante mo, hahambalusin mo, kaya babatiin mo ng eraser, hindi matyaga yun. Di ba? Madidimanda ka pa nun Ano sinasabi diyan? Be patient in sharing the Word. Kung ayaw makinig, you will be sad, but he or she will be sorry at the end. Just like children, if you do not follow, your parents will be sad, but you will be sorry at the end. Dahil nagkamali, mali ang landas ng inyong buhay. The Word of God is valuable. The Word of God is just like gold, silver, precious stones na dapat nating tinetreasure. So ano yung tatlong bagay? We have to love the Word of God. We have to obey the Word of God. We have to share the Word of God. Okay?
Kaya yung first church, kaya yun ang modelo natin eh. Kaya nagawa nila yung mga ibang practices, giving, praying, fellowshipping, because they were instructed first. The apostles made sure that they are founded on the Word of God. So it's easy for them to do other things. Kaya dito sa ating church, hindi tayo napapagod mag-share ng salita ng Diyos. Hindi tayo napapagod mag-preach based on what the Bible say. Okay? Okay po ba? Okay po ba? Okay po ba? Sino ang magdadala ng Bible next Sunday? Joseph, maaga ka. Lahat ng walang Bible, huwag papasukin. Dito lang sila sa labas. Maglalagay kayo ni na Agi ng Celia. Diyan na lang sila sa labas. Pero tsakin mo, may Bible ka rin. Sino dadating ng maaga sa 9 o'clock? Ayan, Okay, Hindi ko sasabihin kung ano, inanas ko kanina, pero huwag yung sabihin, sa iba. Okay? Tayo mag-pray. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita na sa aklat pa lang ng Exodo at sa aklat ng pahayag, pinakita mo na ang kahalagahan nito sa iyo at sa aming mga mananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang maging tagapakinig, kundi tagatupad ng iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, mahalin ang iyong salita. Tulungan mo kaming sundin ang iyong mga salita. Tulungan mo kaming ibahagi ang iyong mga salita. Upang sa ganoon, Panginoon, higit na maraming tao ang makakilala sa iyo at magpasalamat sa iyo. Help our church, Lord, to be a Bible-bearing church, a Bible-loving church, a Bible-obeying church, a Bible-sharing church, so that, Lord, we will do exactly what you want us to do, that we go and share your words. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.